There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. Tuluyan ang inapurbahan ng Kamara ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. 205 kongresista ang bumoto pabor sa impeachment ng bise. Higit sa 103 boto na kinakailangan upang agad na madala sa Senado ang Articles of Impeachment. Dahil dyan, hindi na ito idadaan sa committee level para suriin kung may sapat na basehan ng reklamo. Ayon sa Article 11, Section 2 ng 1987 Constitution, ang mga sumusunod na opisyal ay maaring ma-impeach. Ngayong na-shortcut ang proseso, nasa Senado na ang bola para magsagawa ng impeachment trial katulad ng isang korte. Ang mga senador ang tatayo o magsisilbing hukom, habang ang House of Representatives ang magsisilbing prosecutor. Ang akusado ay may karapatang magdepensa laban sa mga paratang. Para makonvict at mapatalsik sa pwesto ang isang opisyal, kailangan ng 2/3 ng mga senador o hindi bababa sa 16 sa 24 na senador. Kung hindi ito umabot sa kinakailangang boto, ang opisyal ay mananatili sa pwesto. Tinawag naman ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na isang diversionary tactic ang impeachment. Saad niya, nais lamang ng administrasyon na pagtakpan ang kontrobersyal na issue sa 2025 BICAM report. Para naman kay Congressman Paulo Pulong Duterte, kapatid ni VP Sara, ang impeachment ay isang desperado at politically motivated na hakbang. Daan din ni Kong Pulong administrasyon. Aniya, asahan na matinding pagtutol ng publiko. Natitiyak din ng kongresistang Duterte na hindi magtatagumpay ang administrasyon sa paninira sa kanyang nakababatang kapatid. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na listahan ng Kamara sa 205 kongresistang pumabor sa impeachment laban sa Vice-Presidente. Samantala, nagtalaga naman ng House Prosecutors na haharap sa paglilitis kay VP Sara. Karamihan sa kanila ay miyembro ng House Quadcom na naunang nag-imbestiga sa issue ng confidential at intelligence funds. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SM9 News. Ayun, Attorney Sao, ano masasabi mo dun sa balita? Marami. May statement ako Yes, susunod natin yung balita mo na yan. Maisunod mo na para dire-directa na tayo. Dito naman sa sinabi mo, Attorney Sao, sabi mo, as expected, the anti-forces have commenced the impeachment process against VP Sara. Having the numbers railroading, the process is a foregone conclusion. As I have repeatedly stated, the purpose is to destroy and besmirk the reputation of VP Sara with the ultimate goal of disqualifying her from the 2028 presidential election being the leading contender. These lawmakers obviously have not heeded the overwhelming voice of the people opposing the impeachment of the Vice President, nor have they respected the wish of PBBM to forego such a divisive and non-productive political endeavor that does not benefit a single Filipino. Their move will only galvanize the support of the Filipino people on VP Sara and will fan the flames of disgust and rage against their willful and brazen violation of the guarantees enshrined in the Constitution. They have not learned the lessons of history. Indeed, whom the gods wish to destroy, they first make mad. VP Sara's legal team is ready for an impeachment trial. She will face the impeachment smilingly, courageously, and competently. Attorney Salvador Panalo. Balitin mo yung she will face the impeachment with? Smilingly, Yes. courageously, and competently. Yes. So, yan, sigurado yan. Nakasmile ngayon si Inday. At saka buong tapang nangarapin yan at buong confidently haharapin niya. Alam po ninyo yan, gaya ng matagal na natin pinag-uusapan dito, matagal na po yan, planado na yan. Planado na yung impeachment. Bulat sa poll, ang talagang tungkulin, naging tungkulin na nila na i-filing impeachment. Kasi the inordinate desire, the uncontrollable obsession and passion to destroy the reputation, the integrity of the Vice President
is so all-consuming na talagang hindi nila mapigilan. Kahit na yung taong bayan ay nagsalita na, 1.8 million sa Luneta, ilang milyon pa doon, combined sa Bacolod, Cebu, Davao, over the Pagadian, lahat yan. Talagang hindi na nila alintana kasi nga, from the very beginning, yun ang target nila. So, itutuloy-tuloy ho nila yan. Pero kung titingnan mo yung kanilang mga grounds, wala akong basis. Like, for instance, sabi nila, betrayal of the public trust, series of grave allegations, including conspiracy to assassinate Sus Mariosep. Ano ba yung conspiracy to assassinate? O, sige ha. Sino ang ina-assassinate? Si Presidente Marcos Jr. daw. Sino raw ang mag-a-assassinate? Hindi ho nila alam kung sino. Sinasabi lang nila, sabi ni Inday Sara, meron daw siya kinausap. Sino yun? Ano ba klaseng ground yan? Tapos, sasabihin pa nila, si Inday Sara sabi papatayin. Pag siya'y napatay. Pag napatay na pala, di wala nang threat from the grave. Kayo naman para kayong, pero alam mo, ang maganda ho rito, dun sa ilan 215. 250. Ilan ba ang mga kongresista? 300 something. 300 plus. Mga 320 siguro. 300 mga exact numbers. Kasi para malaman natin. Ibig ko sabihin, kung 300 plus, o mga 315 ang hindi pumirma. 318. Biro mo? Overall number ng So ilan? 103 ang hindi pumirma. Pero yung 103, Ano? bawasan natin nung Ng may mga namatay. may tatlong na drop, may isang na-appoint, tatlong namatay. O ilan lahat yun? So nasa ano na lang, 90 plus lang yung hindi pumirma. Sige, sabihin mo No, 90, 93, 94. 98. Baka sabihin mo 98, 99. Ibig sabihin, marami pa rin ang hindi pumirma. Meron pa ho tayong pag-asa na may matitino pa pala dyan. Pero sabi nila, attorney, yung ibang pumirma doon, like si Saldico, hindi siya pumirma. Sino ang hindi pumirma? Si Zaldico. Bakit daw? We're not sure kasi kung nandito ba sila or nasa abroad, yung iba like sila Erwin Tulfo, hindi rin pumirma. May iba kasi doon na naka-align sa administrasyon na hindi pumirma. Na yung baka possible na hindi available at that time, hindi rin pumirma. Ganun pa man, meron pa rin mga, yung outside of these two people you mentioned, talagang merong hindi, parang hindi nila masikmurang pumirma. Meron. Oh. Iba yung mga, the three na mga congressman ng Masbate, hindi sila pumirma. Ilang mga taga Mindanao, hindi rin pumirma. Si Pulong. Of course. Unga Pulong, Pantaleon Si Alvarez. Ungab. At ibang naka-align sa PDP, like si Congressman Jose Alvarez, hindi rin pumirma. Madalit sabi, hindi lahat na hindi ko lahat nasilaw kasi ang chismis ang laki ng ang laki ng konsiderasyon. Pero tanggalin na natin yung chismis lang yun Ang mahalaga doon hindi sila natakot o nasilaw. Ang pinagtataka ko, although hindi naman ako masyado nagtataka, hindi nila alintana yung tinig ng Pilipino. Hindi sila natakot sa Iglesia ni Cristo na nanguna sa pagkontra. In support of this president. Hindi nila pinakinggan din si Presidente Marcos Jr. Pati yung anak. Hindi rin... So are you saying, Attorney Sal, itong mga congressman na pumirma, hindi importante sa kanila ang saloobin ng taong bayan, ng majority? Definitely. Ano pa bang matatawag mo doon? Ibig sabihin, hindi sila naniniwala na mga Pilipino lalabas sa kalsada at parurusahan sila. Yan ang nakikita ko niyan. So itutuloy-tuloy nila yan. Mabuti itong Senado, hindi tinalakay. Kaya sa Hunyo pa ang convening. Pero sa Hunyo, may bago ng mga senador, may bago ng mga kongresista.
So hindi natin alam kung yung mga bagong bubuo ng Senado gagalaw. Kasi pwede nilang upuan yan eh. Pag ginupuan nila yan at hindi matuloy, next year na naman. Kasi Attorney Sal, naglabas na yung House Attorney Sal kung sino yung tatayo din sa kanila na mga prosecutors. At may sinabi ka, Attorney Sal, itong mga 11 lawmakers na House Prosecution Team, ito sina Congressman Luistro ng Batangas, si Congressman Ako, Congressman Rodrigo, Congressman Chua, Congressman Bongalon, Congressman Achalon, si Congressman Keith Flores, Congressman Defensor ng Iloilo, and si Congressman Rog ng One Rider Party List. Anong masasabi mo dito sa kanila, Attorney Sal? Alam po ninyo, kung ordinaryong kaso sa hukuman, yung mga mawalang galang na dyan sa mga binanggit na mga prosecutors, hindi yung mga practicing lawyers yan. Bago naging mga kongresista yan. Kung nagpa-practice man, limited. Ang karamihan dyan, mga bata pa nga ako nakikita, yung mga may edad na dyan, never na mga nag-practice. Kung sa hukuman yan, wala, lampaso. Pero ang problema, hindi hukuman ito ng judiciary. Ito ay political court. Kaya, ang legal team ng respondent, BP Sara, ang pinakamahusay o ang mga abogado naman ang pinakamahina sa kabila, mga taga-usig, ay hindi mahalaga yan. Sapagkat ang ikukonsidera dyan yung boto ng mga senador. So kahit na magandang ebidensya mo, magandang depensa mo, maganda yung it doesn't matter. Numbers game mo yan. Kaya kung sino yung mga senador, doon maglalabanan. Kaya nakita mo yung sa Corona, walang ka-ground-ground yung kanyang pag-i-impeach. Kita mo. Anong sabi ng isang senador? Di ba, in-expose niya, tumanggap kami ng 50 million ayuda. Yan, di ba, privilege speech yan. Kaya, natanggal si Corona. Yung Kisireno, ganun din. Kaya, kawawa naman, kawawa. But, ito naman, tandaan po ninyo, ang kasaysayan ng ating bayan, ang kasaysayan ng bayang ito, habang totoo na pasensyoso tayo, may hangganan ng pasensya natin. Tandaan nyo, kayong mga nandyan sa Kongreso, kayong mga nakahawak ng kapangyarihan ngayon. Palagi ninyong tatandaan yung kasabihan sa wikang Ingles, whom the gods wish to destroy, they first make mad. Nangyari na yan sa buong kasaysayan ng mundo. Lahat ng mga lumalapastangan sa karapatan ng tao, lumalapastangan sa saligang batas ng bawat bansa, ang mga lumalapastangan ay pinaparusahan ng mga Diyos ng tadhana. Pero bago sila parusahan, sila'y nilalasing muna sa kapangyarihan, pinaliligaya muna, binubusog, bago sila hatulan ng kamatayan. And after nila pumirma, Attorney Sal, lumabas sa social media agad yung listahan ng mga pumirma. And then nakita ng taong bayan sino yung mga party list representatives, sino yung mga district representative na pumirma. And now, nagkaroon din ng basis yung mga kababayan natin, sino ang hindi nila iboboto ngayong nalalapit na halalan. And with that, ang problema lang nila ngayon, Attorney Sal, what if wala silang ibang choice? Kasi pumirma siya, tapos wala din siyang kalaban dun sa distrito nila. Ibig sabihin, they don't have other choice, Attorney Sal, kundi iboboto pa rin nila yung congressman na kahit ayaw nila yung ginawa nila sa Kongreso. Yung mga sinasabi yung may discretion to choose, yun yung may mga may aral. Yun doon tayo palagi magkakaproblema. Kaya tingin ko dito sa mga bugoy na to, maniwala kami dyan na hindi kami bobotohan. Pag yan, nabigyan namin ng ayuda yan. Pag nabola namin yan. Kasi sasabihin nila, bakit kayo pumirma? O yung sinasabi ng mga kongresista, but it is our constitutional duty. Bulayan yung lelang nyo.
Constitutional duty. Paano bang constitutional duty ang pumirma ka sa isang complaint na alam mong hindi totoo? Oh, kung totoo at kailangan mong usigin, pumirma ka. Pero alam mo naman ang politika. Kung madadala ka sa whatever na pangako sa'yo, kung anong inaasahan mong darating na blessings, ibang usapan yan. Kaya, nako, So magkakaroon ng pagbabago sa political landscape after election. definitely, meron. Kaya lang, ang problema nga dyan, Hana, hindi ka nakakasigurong mababago mo yung mga uupo. Kasi the same people have the organization, have the money. Na ano na nila eh. Mukhang nakita na nila, mga tawa naman palagi, bigyan mo lang ng ano yan, tayo na naman ang lalabas. Kaya hindi po ba, sasama ang loob ng mga iba sa akin, pero ang mananalo ho dyan, yung mga dati pa rin, yung mga nagre-re-election dyan, yung mga babalik, panalo yan. Yan ho ang malaking trahedya. Yan ang trahedya ng bansa. Teka muna, tinatanong ako kahapon sa mga interviews, kailangan daw ba si Presidente Marcos ay magsalita? Kailangan Yun. ba? Kasi nga, ang posisyon niya, wag na kayong mag-impeach. Yung anak niya, nangungunang pumirma eh. It's a prank daw, Attorney Sal. Ha? It's a prank. Yung kanyang earlier statement that he is not in favor. Tapos ang unang pumirma doon sa impeachment. Kung prank man yun, nagsisisi na siya kasi nag-trigger yun ng 1.8 million and other millions eh. Ang tanong, marunong ba siya magsisi? At saka nasakyan tuloy. Pangalawa, kaya nga, eto nga yan. Kaya makikita natin yung galaw niya. Kung ano ang sasabihin niya. Although meron na siyang initial through the Secretary, ES, sinabi ng ES, hindi makikialam si Presidente Marcos Jr. yan. Kasi merong tinatawag na co-equal branch. Ay, ang problema ano pa ba tawag mo doon? Nung nagpahayag ka ng posisyon mo, effectively, pinakikialaman mo. Binibigay mo yung ano mo. Although that's part of freedom of speech. But given the position, the powerful position he has in the persuasive, huwag mo na sabihin control, power ng presidente, mabigat yun. Kung baga, pumasok ka, unlike Duterte, nung panahon niya, hindi nakikialam. Hindi niya nga alam na papalitan yung speaker yun ang kaibahan. Pero ito kaya nga sabi ko dun sa article ko, may article ako nung Monday, ang sabi ko, unang-una, mali yung binabasa mo, Ginoong Pangulo. Binabasa mo kasi yung enrolled bill dun sa GAA. Ang pinag-uusapan yung Bicameral Conference Committee report, nandun yung mga blanco ng mga amount kaugnay dun sa mga proyekto, items na pinuno bago nilagay dun sa enrolled bill na pinirmahan niya. Kaya yung sinasabi niya, binasa ko 4,000 pahina, wala naman ako nakikita mga blanco. Kasi nga, Mr. President, you're reading the wrong document. Ang dokumento talagang babasahin nyo, yung committee report. Bakit ho ba masama yun? Kasi nga sa saligang batas, kailangan ang proseso mo, 2 kapulungan ang nagdi-deliberate, tumatalakay, nagbubusisi, pinag-uusapan. Kailangan magkasundo sila. Hindi pa pwede yung iilan lamang, 2, 3, 4 ang magdidesisyon. Ang pinal na draft ng enrolled bill na pipirmahan. Pag ginawa mo kasi yun, illegal na yun. Yan ay labag sa saligang batas. Kaya sabi ko kay Presidente, yung mga tagapayo mo, inilalaglag ka. Sapagkat dapat, nung nagsimula ka, nung sinabi mo, si Presidente Duterte nagsisinungaling, nung siya ay magbigay ng opinion, nagbibigay lang naman ng opinion, kung totoo yung sinasabi ni Congressman Ungab, illegal yan. Totoo namang illegal yan. Falsification nga yan Hindi siya nagsisinungaling. Nung sumabog yan, at sinabi na, marami na nagsabi, uy, teka muna, sir. Ang pinag-uusapan yung committee report, hindi ko yung pinirma nyo. Tinuloy niya pa rin Anong ibig sabihin niya? Yung mga advisors niya, mga alter egos niya, minimislead siya
at minimisinform at wala silang pakialam kung magmukha siyang TAN-GA, magmukha siyang BO. Kasi ginagawa nilang stupid ang presidente natin. Hindi naman siya ganun eh. Ito may pinag-aralan. Pero I cannot blame him, this president, kasi nakita ko ang trabaho ni Presidente Duterte. Hindi maaaring ilagay niya lahat ang panahon niya sa bawat paksain eh. You have to rely on people you trust. And these people he trusts have betrayed him. Kaya ngayon, Mr. President, nalaman nyo na hindi naman pala yung enrolled bill. Kailangan usisahin nyo, imbestigahan nyo, and prosecute them, unmask them. Tanggalan nyo ng mga maskara. Kasi, ito, gaya na sinabi ko sa article ko, if you fail to investigate and prosecute and put them behind bars where they belong, then you become complicit to the constitutional travesty. Magiging kasapakat po kayo, gustuhin nyo man o hindi, na kayo'y kasama dyan. Ganon din ang mangyayari po rito sa impeachment. Kung kayo'y nagsinungaling at ginawa nyo lang kalokohan ang inyong posisyon, nalabag kayo sa impeachment at ang ganda pa naman ng katwiran nyo. Very sensible. Kaya nga sinuportahan ng Iglesia at sinuportahan natin at maraming tao. Sabi nyo, impeachment is non-productive. Ibig ko sabihin, walang saysayan sapagkat walang pakinabang ang kahit na sinong mamamayan. Pangalawa, yung focus nyo sa inyong programa sa aakyat ng mga batas pagpapasa, masisira dahil mag-i-eleksyon na kayo. Kaya itigil nyo na yan. Kung kayo ay naging balat kayo dyan, at itong anak ninyo, ipinakita ang inyong pagbabalat kayo dahil sa kanyang pagpirma. Although, in fairness to them, kahit si Presidente Duterte, si Inday Sara, ay hindi rin nagkakatugma. Pero, makikita lang natin ang katotohanan dyan kung kayo ay totohanan na nagsabi ng hindi kasinungalingan nung sinabi nyo, ayaw ko ng impeachment, pag nagsalita kayo dahil na-file na, kung kinontra kayo, kinontra yung tinig ng taong bayan na sinuportahan kayo, makikita po natin, pag hindi kayo nagsalita, kasama na kayo dyan, kasama kayo sa sabwatan, sa paglabag sa saligang batas, kaugnay sa GAA, pati rito sa mga kasinungalingan sa impeachment, kasama kayo dyan. Ayun. Sa Madahan Rizal, naghigpit na ngayon ang COMELEC sa panuntunan nito sa pag-report ng mga gastusin ng mga kandidato ngayong campaign period. Ano nga ba ang kailangan isali ngayon sa report? Alamin natin sa balita ni Margot Gonzalez. Papasok na sa susunod na linggo, Pebrero 11, ang campaign period para sa national positions. 66 na kandidato sa pagkasenador at 155 naman sa party list groups ang inaasahang mga kampanya. Si Commission on Elections sa COMELEC Chief Attorney George Garcia nagpaalala na sa mga patakaran sa paggamit ng mga campaign jingle at sa mga ipapaskil na campaign posters. Ano yung size? Sana sundin lang po natin. Public places, 2x3 lamang. Private properties, hindi namin pwedeng galawin. Sabi ng Korte Suprema sa kanyang desisyon. Irespeto rin sana natin ang ating kapaligiran sapagkat meron kaming kinreate na Committee on Environmentally Sustainable Election. At dahil dyan, sisiguraduhin namin yung mga magkakabit at magpapako sa mga puno, hindi naman papakuha namin sila pero kakasuhan namin sila. Yung pong non-biodegradable na mga material, sana iwasan naman po natin. Sa pagkakampanya, alagaan pa rin natin ang ating kalikasan. Huwag naman yung may noise pollution na nakakaistorbo sa ating mga kababayan na minsan natutulog lang o kaya naghahabol ng pahinga. At the same time, ang isa pang bilin po natin sana doon sa mga gagamit ng jingle o kaya naman po yung gawa o akda ng ating po mga artists, wag naman po nanakawin. Magpaalam. Maliban dito,